Isang madugong labanan ang naganap sa pagitan ng mga sundalo at kanilang mga kalaban. Ang grupong pinamumunuan ni Jacob sa mga ipinadala niyang tauhan para ubusin ang mga sundalo sa barracks ay ang mga tauhan niya ang naubos. Isa lang ang nakaligtas at nakapagsabi sa kanya ng tunay na pangyayari. Sinabi rin ng nakaligtas na tauhan na ang pinakadahilan kung bakit sila natalo ay isang tiyanak. Inatake raw sila tulad ng ginawang pag-atake sa isa pa nilang grupo sa bundok. Katunayan ay meron pa nga siyang mga kagat at kalmot na ipinakita niya sa lider. Kundi lang daw may sumabog na granada at tumilapon sila ay baka hindi na rin siya nakaligtas sa bangis ng tiyanak. Dahil sa mga nalaman ay galit na galit si Jacob. Sumumpa siya na papatayin niya ang tiyanak na yon. Samantala, giliw na giliw naman si Rosalia sa munting aswang na si Nicanor Jr. Nilalaro niya ito sa ginawang duyan na parang isang normal na bata. Tinawag siya ni Oka at nag-usap sila sa upuang malapit sa duyan. Ani Oka, kung maari, sa pagbabalik niya sa misyon bilang sundalo, ay sa kanila muna ay hahabilin si Nicanor Jr. Ngayong nakita na kasi niya ang panganib ng pakikipagsagupa rin ng kanyang pamangkin sa laban, ay natakot siya na sa susunod baka hindi na ito makaligtas. Nasa kabilang buhay man ang kapatid niya at hipag na siyang mga magulang ni Nicanor Jr. Tsak na hindi matutuwa ang mga ito kung mamamatay ang anak nila sa ganung paraan ng pakikipaglaban. Batid niyang nagkamali siya ng gamitin ito. Naiintindihan naman yun ni Rosalia at ng kanyang lola Miyang. Sinang-ayunan ng dalaga ang desisyon ni Oka na huwag na itong gamiting sandata laban sa mga kaaway. Anak man ito ng isang aswang ay isa pa rin itong bata na nangangailangan ng tamang pagkalinga. Ngunit pakiusap din ni Oka hanggat maaari ay huwag niyang hayaang mambiktima ng mga inosenteng tao si Nicanor Jr. Huminga ng malalim si Rosalia bago sumagot. Aniya, pinalaki siya ng lola niya na hilaw na karne ang kinakain at iba pang pagkain ng mga tao na natutunan ng tanggapin ang kanyang sikmura. Sisikapin niya na maituro rin iyong kay Nicanor Jr. Base sa mga nasaksihan niyang pambibiktima nito sa kalaban ng mga sundalo, mukhang nagmula ito sa mabangis na lahi ng aswang. Pero ngayon pa lang ay uhubogin na niya ito sa kung paano siya hinubog ng kanyang lola Miyang. Pinulong ni Jacob ang lahat ng grupong pinamumunuan niya. Gusto niya na makuha ang tiyanak at siya mismo ang magpapataw ng mabigat na parusa rito dahil sa pakikialam nito sa laban nila sa mga sundalo. Gusto rin niyang malaman at makuha kung sino ang pangahas na nag-aalaga sa tiyanak. Malino sa mga tauhan ni Jacob kung ano ang gustong mangyari ng kanilang pinuno. Kaya naman matapos mabuo ng kanilang plano ay pinaghandaan na nila ito. Nagpaalam na si Oka, kailangan na niya mag-report sa kampo. Nangako siya kay Rosalia na babalikan niya sila. Nangako rin naman si Rosalia na sisiguraduhin niyang nasa mabuting kalagayan si Nicanor Jr. habang nasa puder nila itong maglola. Isang mahigpit na yakap at masuyong halik sa noo at labi ang iginawad ni Oka sa dalaga. Bago bumaling sa kanyang pamangkin, pinili na niya ito na maging masunurin sa mga bago niyang tagapag-alaga. Matapos iyon ay tinanaw na ni Rosalia ang binatang sundalo habang naglalakad na ito palayo. Sa sandaling panahon ay tinuring na ni Rosalia na anak si Nicanor Jr. Alagang-alaga niya ito, ngunit may mga pagkakataon sa gabi na biglang nawawala ang munting aswang na labis na ikinababahala ni Rosalia. Nahanap niya ito sa gubat, tila naghahanap ng mabibiktima. Pinagagalitan niya dahil bili ni Oka na huwag itong mambibiktima ng inosenteng tao. Sinubukan ni Rosalia na patidehin ng tunay na gatas ang bata, pakainin ng dinurog na kalabasa at gayon din ng prutas. Nang una ay nagkakandasuka pa si Nicanor Jr. Isang beses ay nakagat pa niya ang kamay ni Rosalia dahil sa pagpilit sa kanyang kumain ng pagkaing ayaw niya. Pero nagbago ang anyo ng dalaga, ipinakita sa tiyanak ang pagiging aswang niya at pinarinig ang nakakatakot niyang ungol. Effective naman dahil natakot nga ito at mula noon ay naging masunuri na sa nag-aalaga sa kanya. Isang hating gabi, mahimbing nang natutulog ang maglola habang si Nicanor Jr. ay panay na rin ang hikap. Ayaw pa man niyang matulog pero
Hindi na rin niya napaglabanan ang antok. Lingid sa kanila, ang panganib ay nakaamba. Parating na ang grupo ni Jacob. Natuntunan nila ang kubo ng maglola kung saan nakita rin ng tauhan niya na nandoon ang tiyanak. Batid nila na ang maglola ay mula sa lahi ng mga aswang kaya nga hindi nila ginagalaw ang mga ito. Pero hindi nila mapapalampas ang pagkupkop ng mga ito sa isang tiyanak na dahilan ng maraming pagkalaga sa kanilang grupo. Ang maliit na butas sa dingding ng kubo ay pinalaki nila hanggang sa magkasya na ang isang bagay na nagbubuga ng usok na may pampatulog. Nagpalipas lang sila na ilang saglit bago giniba ang pinto at saka pumasok sa loob. Binitbit nila palabas ang maglola na kapwa walang malay. Gayon din ang sanggol na mismong si Jacob ang kumarga pabalik sa kuta nila. Nabigla ang maglola nang pagmulat nila ng mga mata ay nakagapos na sila sa magkaibang upuan. Maging si Nicanor Jr. ay nakagapos din. Kahit anong pagpupumiglas nila ay hindi sila makawala sa tali. Nilapitan sila ni Jacob at sinumbatan sa nakalipas na labanan. Ngayon daw ay matitikman na nila ang kaparusahan sa mapanghas nilang pakikialam sa laban. Habang si Rosalia ay nakikipagpalitan ng salita kay Jacob, si Lola Miyang naman ay nakapikit at bumubulong ng salitang siya lang ang nakakaintindi. Si Nicanor Jr. ay sinusubukang kunin ang loob ni Jacob sa pamamagitan ng pag-atungal bilang isang normal na sanggol. Ngunit matikas ang puso ng lider. Sa halip ay pinagdikit-dikit ang mga upuan nilang tatlo at dinoble pa ang mga tali nila, saka isinara ang kubo na yon na pinagdalhan sa kanila sa liblib. Lumabas na ang buong grupo, hirit ng isang tauhan. Sana raw ay napagparausan muna nila ang dalaga bago nila isakatuparan ang plano. Binatukan siya ni Jacob at sinabing aswang ang dalaga at baka masakmal pa siya habang nagpaparao siya. Sana raw nung wala pang malay. Natawa na lang si Jacob. Sa lahat daw ng ayaw niya ay yung manyak. Sabay baril sa tauhan niya, dahilan para maglayuan ng iba pa at isinagawa na agad ang utos niya na sindihan na ang kubo. Hindi alam ni Oka kung bakit hindi siya mapakali. Parang kinukutuban siya ng masama. Iniisip niya ang pamangkin at si Rosalia. Lingid sa kanya, ang tatlo ay nagsisimula ng mainitan. Nginangat-ngat na ni Nicanor Jr. ang makapal na taling ginamit na panggapos sa kanila. Si Rosalia ay nagsisisigaw at nagwawala, sinusubukang kalagin ang tali sa sariling paraan, habang si Lola Miyang ay nananatiling nakapikit at bumubulong pa rin. Ang grupo naman ni Jacob ay paalis na. Lingid sa kanila, ang pagbulong ng matandang aswang ay isang senyales ng pagtawag sa mga kapwa aswang upang manghingi ng tulong. Mula sa iba't ibang dako malapit sa lugar na yon ay umaamoy-amoy na ang mga aswang. Naririnig na nila ang panawagan ni Lola Miyang. Si Oka ay nakabalik na sa paanan ng bundok. Nang makita na niya ang sirang pintuan, ay alam na agad niya na nasa panganib ang tatlo. Mahinala na siya kung sino ang maaaring dumukot sa mga ito, kaya agad siyang umalis doon para hanapin sila sa itaas at liblib na bahagi ng bundok. Nakasalubong niya ang grupo ni Jacob. Nagmamayabang na sinabi ni Jacob na nahuli na nadating ang sundalo. Wala na siyang maililigtas pa sa tatlo na alam nilang pinoprotektahan niya. Sa galit ay sinugod ni Oka ang pinuno ng grupo. Naglaban sila ng one-on-one, pero dahil sa matitigas na kamao ng sundalo ay nadedehado si Jacob. Kaya naman binigyan niya ng signal ang mga tauhan para tulungan siya. Isa laban sa marami. Si Oka naman ang nadehado. Kalibot ka ng suntok at tinamo niya. Wala pang gumagamit ng baril. Hanggang sa mapaluhod siya ng mga ito. Babarilin na lang sana siya sa ulo nang biglang magsulputan ang mga aswang at inatake ang mga lalaki. Sinamantala ni Oka ang pagkakataon. Tinutukan niya ng baril ang isa sa mga kalaban at pinilit na sabihin sa kanya ang kinaroroonan ng tatlo. Nang malaman ay tumakas na siya. Iniwan niyang inaatake pa rin ng mga aswang ang grupo ni Jacob. Si Jacob ay nakuha pang paputukan ang mga aswang at nagawa ring makatakas. Ganun na lang ang panghihilakbot ni Oka nang madatnan ang nasusunog na kubo. Halos liparin niya ito. Hindi niya mapigil na magwala sa galit dahil hindi na niya kayang apulain pa ang apoy. Masyado nang malaki at bumagsak na nga ang ilang bahagi ng kubo. Ngunit nagulat siya nang may kumapit sa binti niya mula sa likuran. Paglingon niya ay si Nicanor Jr.
Sa di kalayuan ay nakatayo rin ang maglola na nakatingin sa kanya. Umiiyak na binuhat niya ang bata. Hindi siya makapagsalita, dala ng matinding emosyon sa pagkakita niyang buhay sila. Nang makalapit na si Rosalia, sinabi niya na labis ang pasasalamat nila kay Nicanor Jr. dahil mas matalas pala ang pangil nito na nagawang ngat-ngatin ang tali niya. Matapos makawala ay sila naman dalawa ang pinakawalan. Sakto lang bago sila maabot ng apoy. Biro pa ng dalaga. Aswang sila pero hindi pa sila nakakarating sa impyerno. Sa muntik nilang pagkasunog ay ayaw na niyang umabot pa sila ron. Hindi raw nila kaya ang init. Kinuwento ni Oka ang pag-atake ng mga aswang sa grupo. Pagtatapat naman ni Lola Miyang, sinikap niyang matawag ang mga kalahi nila sa pamamagitan ng bulong at alam niyang hindi nila sila bibiguin na siya namang nangyari. Ang akala nila ay ligtas na sila, ngunit habang naglalakad pabalik sa kanilang sariling kubo ay pinahinto sila ni Jacob mula sa likuran. Pagharap nila ay nakatutok sa kanila ang baril nito. May kagat na rin pala sa balikat kaya sige ang pagpatak ng dugo nito. Pero hindi raw siya mamamatay mag-isa, sama-sama sila. Ipuputok na lang niya ang baril nang bigla siyang atakihin ni Nicanor Jr. Kinagat ang kamay niya kaya lumihis sa kanila ang bala. Hindi na siya tinikilan ng munting aswang hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Matapos ang pangyayaring yon, ay matiwasay na silang nakabalik sa kubo sa ibaba ng bundok at nagsimula ulit ng panibagong buhay na mas maayos at payapa. Sinikap mamuhay ng normal ngunit nanatiling malayo sa ibang tao dahil alam nila na kakaiba sila. Gayunpaman, ang pag-iibigan ni na Oka at Rosalia ay kanilang naipagpatuloy habang si Nicanor Jr. ay nasa puder pa rin ng mga aswang ngunit butihing maglola.